Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So, ito no, pag-uusapan natin yung findings ng KMJS regarding do sa van. Yung van na biglang umandar. Sabi ko na kukunin ng KMJS yun eh. Nag-viral eh. Doon sa CCTV mismo no. Balikan nga natin, makikita pa ba uli natin yun? Name-mention na ng mga ng mga tauhan doon sa lugar na yon yung regarding sa problema sa starter. Van Umandar. Tingnan nga natin ha kung makikita pa natin yung mismong ito ha. Wait. Umandar. Cambio ka naman. Ahorita le dio el miércoles, pues vamos a sushi. Okay. O, diba? Yung starter daw. Nami-mention na yung starter dyan eh. Ngayon, lipat tayo dito sa KMJS. Tingnan natin kung ano yung narrative nung istorya. Kasi parang feeling ko binago nung mga kaya lang KMJS to, no? Liliitan ko lang ng screen ha kasi nakaka-copyright tayo. Makaka-copyright tayo pagka KMJS eh. At least meron lang tayo reference. Nagtatawanan pa ang grupo ng mga lalaking ito nang ang kanilang masayang inuman na uwi sa katatakutan. Ang L300 van kasi na nakapark sa kanilang likuran, bigla na lang silang inararo. Kaya agad silang nagsitayuan para pigilang tuluyang magulungan ng sasakyan. Nawala na talaga ang kanilang amats ng kanilang napagtanto na Walang amats. umandar ang L300 van nang wala namang kahit sino nagmamaneho. Nakatago yung susi, ba't umandar yung FB? Parang horror na gusto niyang banggain kami lahat. Natanggal yung lasing namin na nangyari yun. Nasyak lahat eh. Manufactured na reaction nila, no? Diba? Ngayon pa lang, inuunahan na raw nila kayo. Hindi raw ito kaso ng mechanical error, kundi ang insidente nangyari nitong nakaraang linggo sa garaheng ito sa Santo Tomas, Pampanga. Masaya raw noong nagiinuman ang grupo ni na Paulo kasama ang amo nilang si Joseph. May kumakanta, may sumasayaw eh. Sa sobrang saya namin, lalong gumanda yung kwentuhan namin. Bandang 9:00 ng gabi, nagulat na lang daw sila nang narinig na biglang umandar ang makina ng L300 van na nakapwesto sa kanilang likuran. Umandar siyang kusa, parang may nagpapaandar na wala naman tao. Nagredondo yung sakin eh. Pagkatalikod ko, talagang ako yung sasapulin, ma'am eh. Si Paulo, sinubukang abutin ang kambyo ng L300 van para pigilan sana ang pag-andar nito. Para ma-neutral. Gusto niyang umandar mag-isa. Wala susi, wala Bakit mo ini-neutral? Meaning, iniwan nyo nakakambyo yun. driver. Kasi ang unang diagnosis dyan, ng mga netizen din, problem do sa starter. Pwede kasi nag-short yun eh. May loose wiring doon na biglang, nangyayari daw talaga yun. At the same time, biglang, naiwan na nakakambyo. Kaya ni-neutral nila para, hindi umandar. Talagang malakas eh. Kaya yung mga kasama ko nagpulasan. Malakas talaga yan, nakakambyo yan eh. Hindi mo mapigilan yun, ano ba? Tulong
tulong-tulong kami. Ang dami na namin, hindi namin mapigilan. Parang nagtutulak ang naka-handbrake na sasakyan. Kasi naka-primera siya sa taas, nahila ko siyang pababa, ma-neutral, namatay yung Diba? sasakyan. Electrical, tsaka mechanic, wala naman po siyang technical problem. Mababa Di! Sinabi nyo doon sa CCTV, may mini-mention kayong starter eh. Talaga tong KMJS, mukhang nag-magic to ah. Eh, doon. kami. Sa pinikula lang napapanood yung mga umaandar na sakyan na walang tao. Nakakilabot, nakakatakot. Noon pa man daw kasi, may kakatwa na silang karanasan sa garahe kung saan nakaparada ang van. Oh, dito na magi-start yung yung confirmation bias, 'di ba? Maghahanap na ng bagay na ikokonekta doon sa pangyayari. Pag yung timing na yung paligid, parang feeling mo may kasama ka na. Titingin mo sa likod mo, wala naman tao. Parang may sumusunod sa'yo pag lumalakad ka. Ginawa na ng no? Pag titignan mo, wala naman. Diyan sa may CR namin, diyan sa may likod. Diyan sila naglalaro. Parang yapak na mga bata talaga. Hindi lang isa, mga dalawa, ganyan yung tumatakbo sila. Lalo pang nakadagdag ng kilabot na sa mismong garahe pala ni na Joseph, may pagawaan din ng kabaong. Ano naman ang kinalaman nun? Nagdadala ba ng patay dyan? Kung hindi naman nagdadala ng patay dyan, anong kinalaman ng paggawaan ng kabaong dyan? Negosyo ito ng kaibigan ni Joseph na si Joey. 2 months pa lang ako dito. Sabi niya sa akin, pare, dito ko na lang, mas maganda rito. Once na umulan man, umaraw at bumagyo, wala kang problema. Si Joey rin daw ang may-ari ng L300 van na madalas din daw nilang gamit sa pag-deliver ng mga ataol. Kung minsan, pinagsasakyan din daw nila ito nang ipinapakisuyo sa kanilang bangkay. Pinag-deliver ko lang ng kabaong, namatayan doon, na iuwi kung saan dito sa lugar sa amin. Makikiusap sila sa akin na kung pwede, ibabalik lang dito yung patay. Nakakabaong naman yun dahil ako, Ang van, minsan na rin daw nakapagsakay ng pasyenteng namatay. yung nangyari doon sa Lahat ng lahat ng possibilities na pwedeng i-connecta sa pare paranormal. ko na inatake siya, walang ibang magsiservice, hatid ko, hindi umabot ng hospital. Sa mismo sasakyan ko, namatay. Alagang-alaga raw naman ni Joey ang kanyang van. Kaya Sinabi nagtataka siya kung paano Yung alagang-alaga na yun, duda na ako doon. Sinabi na nga doon sa CCTV. umandar itong Problema yung mag-isa. starter. Ako, nangilabot nga ako nun, gawa nang hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Parang horror na gusto niyang banggain kami lahat. At ngayon din lang daw nila ipagtatapat. Bago pa mag-isang umandar ang van, ang tireman na si Peng na kasama nila sa inuman, may napansin na raw na kakatuwang mga imahe sa loob ng sasakyan. Confirmation bias na ito. May puti pong nakasakay sa sarap, dalawa sa likod. Yung mga kwento na yan, wala na yan. Doon na tayo. Yan. Si Ma'am Ana de la Cruz. Ito yung lagi nasusuka, di ba? Wala, halos lahat hindi kumikibo sa nangyari. Sa hiling na rin ni na Paulo, nagsama ang aming programa ng paranormal researcher. Sa paglilibot ni Ana de la Cruz, ano kaya ang kanyang Ma'am Ana de la madidiskubre? Cruz. Actually, si Sir Ed daw dapat dito eh. Kaya lang, mechanical failure talaga. Ang good time ng magkakatrabahong ito. Hindi, ayoko na i-discredit si Ma'am Ana de la Cruz. Pwede naman, if ever na may na may ma-detect siya dyan multo. Kasi ako naniniwala naman ako siguro, sa lahat ng lugar, meron namang espiritu. Hindi naman mawawala yun siguro. Kung ikaw ay open sa ganyang usapin, 'di ba? Naniniwala naman ako na meron sa lahat ng lugar. Kung may ma-detect man siguro diyan, siguro meron naman talaga diyan, no? Pero I don't think na yun yung reason kung bakit umandar ito. Kasi biruin mo men, no?
paaandarin ito ha, paiiralin ko lang yung yung common sense ko. Paaandarin, ba't kailangan magpaandar pa ng espiritu ng ng van? Pwede namang itaob yung lamesa nila dyan. Di ba? Ba't sa van pa niya idadaan? At ini-start niya yung yung sasakyan. Ba't hindi pa niya na-start ng lubusan? Ba't parang nag-i-start pa siya yung gumagano pa yung sasakyan, di ba? Parang tumatawag ng pusa. Hindi na lang idiretso niyang buksan tapos apakan yung gas. Hindi yung ganyan, men. Halatang faulty yung nito yung sistema ng van faulty eh. Kasi ultimo yung pag-i-start nung multo ay hindi talaga umandar. Nag-i-start talaga siya. Nag-gets yung ibig ko sabihin? Hindi tumuloy. Santo Tomas, Pampanga, na uwi sa horror time ng ang nakaparadang L300 van sa kanilang Kasi para magkaroon ng sound na gumaganon, ibig sabihin, hinold mo ng ganon yung ignition nun. Hinold mo siya ng ganon katagal. Biruin mo kung gaano kalakas na energy ang gagamitin ng multo para mapanatili niya nakaganon yung Kasi ang energy ng multo nauubos eh. In theory kasi, ang energy ng multo kinukuha niya yan sa surroundings. Pag nag-ghost hunt kayo, mapapansin mo yan, biglang nalulobat yung ilaw nyo. Sinisip-sip na ng multo yon. Pag nasip-sip niya na kasi yun yung gagamitin niya para mag-manifest or magpagalaw ng mga bagay. 'Di ba? Kung gano'n, ibababad niya yung ignition na gumaganon-ganon na sobrang tagal. 'Di ba? Ubos ang power niya noon, mga ilang segundo lang. Kailangan ng matinding effort noon. likuran. At kung gano'n na siya kalakas, granting, no? Gano'n kalakas, bakit hindi niya na lang buhatin yung water jug dyan at isaboy dito sa mga, ba't kailangan yung, di ba men, ang dami kasing ang dami kasing hindi nag-a-add up dun sa pag ang narrative ito ay paranormal. Bakit hindi na lang gamitin niya yung energy na yung magpakita or pitikin niya yung baso? Mas pinili niya na papaandarin niya na rin lang yung ban na yan, hindi pa siya successful na saktan itong mga taong nandito. 'Di ba? Hindi kayo huwag niyo akong paniwalaan. May magagalit na naman sa akin diyan eh. Mas maniwala kayo dito. Bigla na lang silang inararo kahit wala namang nagmamaneho. Natanggal yung lasing namin na nangyari yun. Wala, halos lahat hindi kumikibo. Dumagdag pa sa kanilang takot. Di umano, nakita ng kasama nilang si Peng sa loob ng sasakyan. May puti pong nakasakay Si Andrew E? Kamukha ni Andrew E. Tignan mo. Ng kasama nilang si Peng sa loob ng Kamukha ni Andrew E. Nasa loob. sasakyan. May puti pong nakasakay. Isa sa harap, dalawa sa likod. Hindi po gano'ng aninag yung mukha. Itong Biyernes, binisita sila ng paranormal researcher na si Ana de la Cruz. Ito po yung mandar. Biniro lang po kayo. Sa tuwing aalis po kayo, lagi Biniro. pong kasama tong bata na to. Dalawa po sila. Yung batang Tapos, para sa babae, likod. nasa likod. Opo. Pag yun ay umano rito, nagkakatuwaan sila, nabiruin natin sila, masaya sila, try natin kung ano yung reaction nila. Huwag po kayong matakot, hindi naman daw po niya sinasadya. Hindi naman po pasensya yung bata. Meron kayo nararamdaman? Oo, yung bata nga, andito oh. Kung nakikita nyo, nandito yung bata, andito yung batang babae. Nakaupo lang, tinitignan lang tayo. Kung halimbawa, kasama ko sa Mahalin biyahe. mo to, mahalin mo. Ano ko nung... Ano, bakit ma'am? Teka lang. Ano, kapre? Kapre? Pag nakaramdam po kayo ng mainit, sabihin nyo lang po bari-bari apo. Hindi po tayo dapat matakot sa mga ganyan, mga espiritu. Sa buhay po tayo matakot. Yung akala namin nakakakalang na nararamdaman namin, totoo pala.
Chinek din ang van ng eksperto sa makina ng sasakyan. Yung sasakyan ba before, nag-undergo na siya ng electrical repair? Wala, matagal na, hindi pa napapalitan yung electrical. Kapagtaka naman sir, bakit kumandar ng walang susi, nakasabit yung susi? Yung tinitignan na sa side ng electrical malfunction. Tinignan ko yung flooring kung saan nakapark yung sasakyan at patag naman siya. Rare itong mga ganitong kaso. Hindi ko siya may tuturing na paranormal. Yung pagbukas ng makina kasi nagkakaroon ng ignition sa loob ng sasakyan. Nag-start lamang ito kapag nagkaroon ng electrical supply or power doon mismo sa sasakyan. Ang nakita ko dito is simply electrical fault and Yan din sinasabi nung nung mga ibang expert eh. Same na same yung mga comments nung nung nasa comment section. mechanical fault, particularly sa mga starters, yan sa ignition. Baka kasi nagkaroon ng, let's say, mga loose wiring, nagkaroon ng short circuit, kaya as you can see, makita. Kaya siyempre, alam mo since na TV sila, paninindigan na nila yan eh. 'Di ba? Pero you can deny the fact na pinag-uusapan nyo na yung starter just sa CCTV. Kung pakikinggan yung CCTV. Natin aandar niya mag-isa. May tinatawag tayong intermittent fault. Maaring ngayon, okay siya. Pero kapag mamaya, hindi na check, saka lumalabas yung mga errors kasi ng isang system. Nasa inyo naman yun kung maniniwala kayo o hindi. Respetuhin nyo na lang kasi kami yung naka-experience Hindi naman kayo Yan na naman yung respetuhin eh. Pag nirespeto kasi yan, delikado yan na maraming maniniwala, maraming matatakot. Kaya kailangan anuhin natin yung totoo. May mga bagay na dapat mong irespeto, no? For example, yung faith. 'Di ba? Pero pag ang pinag-uusapan natin ay isang bagay na objective, ang susundin natin kung ano yung totoo. 'Di ba? Kasi dito, uulitin ko, dito sa CCTV nyo, napag-uusapan nyo na yung starter dito eh. Tamo? Yung starter, may something kang sinabi eh. Kung sino man yun, Diba? Kasi pwede mo namang sabihin dyan, may nagsusi, walang susi. Natakot kayo lahat. Yun kasi paano nangyari yun? 'Di ba? Ganon. Pero na-diagnose agad nung nasa CCTV kayo eh. Na yung starter inaudible nga lang. 'Di ba? Kaya feeling ko may na dito yung KMJS may magic na dito eh. Kayo, bahala kayo, kung maniniwala pa rin kayo. Maniwala kayo. Ako na yung nagsasabi, maniwala kayo. Huwag kayo maniwala sa akin. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.